The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mga kalungsuranon, good morning, good morning. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 31. O niya, ugma mo sugotag sa dili, September na gyuber na. Mahapit na ang November, kalag-kalag. Pagka December, ang Pasko. Sa laktod, mauna ni ang mga buwan nga medyo nangandam ta sa tungod sa kadaghan sa mga kalihukan. Balikon ko, good morning sa tanan. Inaot nga naakaron ta sa maayong panglawas. Kay maunay atong giampo aron nga bisan pa niining kalisod nga atong giatubang. Makahinay-hinay gihapon tag kiwakiw. Makapadayon ta sa atong mga plano ug tinguha unsaon nga atong kahatagan ang atong pamilya sa ilang kikinahanglan. Labi na gyud ang atong mga bata, mga kabataan, ang atong mga apo, no? Mga igsoon, mga anak nga nanagtungha nga unta patagaan ta kanunay sa grasya nga atong magamit para atong matubag ang ilang mga panginahanglan. Balikon ko, good morning sa atong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Ormoc, sa 4th Distrito, sa Tibuok Rehiyon 8, sa Tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao. O ingon man sa Tibuok Kalibutan nga maabot nining atong Sibya. Gani karong buntaga, murag ibate kong kaguol nga si tungod lagi niining bagyo nga nagsunod-sunod pag-abot dinhi sa ato gikan ni adtong unsa katong mga bagyo nga nangagi. Nagpakalimot naman ko karon kini bag-ong boring nga mihatag na sad og laing problema sa nagkalain-laing dapit nining atong nasod. Gani sibo sa balita karong buntag, ubay-ubay ang mga dapit bisan diha sa National Capital Region nga mga eskwelahan nga way klase. Murag ang akong nahibaw-an nga murag may klase ra ang Makati ba kato, ang Quezon City ba to, unsa kato. Pero ang uban nga mga siyudad diha sa National Capital Region o uban pang mga rehiyon sa Luzon, pero dunay white klase ug gani dunay say nagklase in town nga hinatod sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan gipas-an kay tungod lang itubigan pa ang ilang mga classroom. Pastilano. O kung niya, makahinuktok batahan.
kuwang usab ambot og usab bagay rason. At ang ato balagyong basulon mao ang kinaiyahan, ang kausaban sa kinaiyahan nga naingon niini ang atong sitwasyon nga giduaw gita niining gani matud pas pag-asa gibana-bana nga hangtod matapos kining tuiga do na pay gibana-bana nga moabot nga 8 ka bagyo matud pas pag-asa pastilan kanus pa taniini makapahuway labi na gyud unsaon man nato pagkaabot sa tinguha nga ang atong mga kabataan mahatagan nato sa eksaktong guidance sa pagtuon unsaon man nato pagpangayo sa atong mga magtutudlo nga sila mismo problemado man sab kay do na masad sila'y pamilya o gawas pa sab imposible man sab nga mulubo-ubog lang sab sila kay ubungadto sila sa eskwelahan nga tubigan ang ato sa mga kabataan mabutang masad sa problema mao gani kay dunay mga ginikanan in tao labi na gyud kanang pinangita pa ang ilang pagkaon sa tibuok adlaw ug unya di maayo lagi og may kaya nga mahimong ubanan gyud ang mga bata ngadto sa tungaan pero kana in taong mo trabaho pa para ilang mapalit ang panginahanglan sa ilang mga anak o ilang mapalit ang mga asawan nila sa lamisa sa pagpanahon sa pabahaw paniud to ug panihapon mao nay atong gikabalakan mao nga karong buntaga niining atong tulumanon sa panginlabot no nga inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines o sa atong website sa www.pitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Hinaot nga balikon ko na ata ang atong mga kaigsuunan labi na gyud kining dunay atong nadawat nga text gikan ni sa taga Albuera. Wa man sa ni apelyido. Pidring ra may gibutang Pidring sa Albuera. O unya ato nya ning hisgutan human nato pag hisgot niining plinagsip sa mga balita nga mao'y sagad gyud unahon nato pagbuhat matag adlaw sa di pata mo punit og isyu nga hisgutan sa mga manghinaot ko nga kamong dunay unyay reaksyon niining akong hisgutan din ayaw na mo kapanagana ipadangat ka ng inyong opinion inyong obserbasyon kay amo ginang basahon ni Melvin din hinining atong tulumanon. Okay, magsugod ta sa atong paghisgot sa tinagsip sa mga balita. Oy, daan palagi ko no. Ambot mga negosyante mangyud ni ka ismagol nga bugas na booking ko no ang ismagol nga bugas sa nagkahiwalay nga raid sa bodega sa Bulacan. 4 ka rice mill sa Bulacan sa pagkakaroon kuno gipasirhan usa pansamantalang gipasirhan usa kay sangkot kuno nahaapil kuno sa hoarding ug smuggling ug unya atong lebihan man daghan na 520 million katsako o tonelada ba nga bugas unya manghinaota nga ma-resolver gyud maklaro ni kay ang tag-iya sa intawon sa mga galingan maingon nga imposible kuno nga mo intra sila niya ng smuggling kay kanang ilang stock gold kadaghanan sa mga rice mill may mga suki man ng mga negosyante sa bugas mao nga dili nila ikapataka unahon nila paghatag kuno ang ilang mga suki usa patingali sila mobuligya sa uban kay lagi kanang suki naman mao na may regular nga buyer nila mao nga tingali nadaghan pagkakaroon nga nakita sa raid nga gihimo ni anang 4 ka mga dagko nga rice mill diha sa Bulacan tungod kay wa pa nila ma-deliver ngadto sa mga rice retailer sa nagkalain-laing merkado diha sa National Capital Radio. Well, let's give them the benefit of the doubt. Lisod masab nga buhay ulan ta. Pero
kanang ato magusabdag na obserbahan, ato magudang namatikdan, ato manang mabasa sa mga mantalaan o mabati sa makita sa TV, kana laging usahay panagsabot, kanang kasabutan o porsyento. Mo magunay kalagbitang mahitabo. Kay kanang mga tagpila ka gatos ka sako, kapila ka libo ka tonelada nga bugas, mahaabot maguna din nga dili mag-agi og pier, gikarga managdagko nga barko, nganong man nga na makalusot man na ngadto sa pribado nga mga budiga, niya ng mga negosyante nga wa say kasing nga mubati sa mga kahimtang sa atong mga kaigsuunang mga kabos. Nganong maabot man na? Muna'y pangutana. Matod pa ni Ponso, unsa man dayon ng mga taga Bureau of Customs, unsa man ang mga custom police, unsa man ang taga Department of Agriculture, di na sila makakita. Ang pikas mata di ay niya nagpiyong. Mao nga makaingon ako, may base. Pero ato sa tagaan, sa ako nagikaingon, dili nato diretsohon pag-ingon nga kara sila smuggler gyud. Tagaan sa kanang may due process. Og unya og makita gyud nga kana why base nga kanang ilang giingon nga legal ang importasyon nila, og unya gipaabot na nila nga i-deliver ngadto sa ilang mga suki sa nagkalain-laing merkado nga mga rice retailers, ug dili gyud na nila maprubahan dan na mauna nay panahon nga atong kumpiskahon na. Ug unya atong ibaligya diha sa mga kadiwa center sa presyo nga maabot sa mga pobre aron managam ng mga smuggler, aron na managam ng mga hoarder. Kana manggong kartel pastilan wa gitay dag-anan. Sa laktong nga pagkasulti ang gagmay nga mga negosyante sayon kaayong ligson sa mga dagko nga negosyante. Kaya kung magkasabot ng mga dagko nga negosyante, wa naman parehas ni atong sa una. Daghan ang mga buyer, mga daghang na malit o bugas sa mga barangay, mga rice retailer, rice buyer, mga negosyante sa mga barangay. Okay, miabot ang higayon. Ako ng eksperyensya. Miabot ang higayon nga ang mga humay di na parehas sa una nga ting ani dadon dayon sa mga mag-uuma ngadto sa mga budiga, ngadto sa ilang mga suki nga mga insek, mga langyaw, mga negosyante. Miabot ang higayon nga ang mga negosyante niya sa ilang barangay mo'y mamalit sa mga produkto sa ilang barangay. Kay nagsabot nga ayaw mo kabulaag ka ako mutabang ninyo pag gasto sa inyong gasto bunon sa pag-develop sa inyong hagda sa pagtanom o buban pa. O niya pag abot sa ting-ani ako'y bupalit niini. O niya huwata lang sab nga pagsaka na sa presyo o pilay presyo gyud ni anang higayon nga manginahanglan na mo sa bayad, mao'y akong ibayad. Maunay ingon sa mga negosyante in taong gagmay. Pero, pagkamat yun sa mga dagkong negosyante nga mauna kini nahitabo, hastilan. Nagsabot bitaw na sila. Namalit o bugas dito sa lain ng mga rehiyon. Gipondos ilang budiga. Pag ang batasan ko human sa ting-ani, mga buwan kapin o duha ka buwan, muhinay-hinay na saka ang precious bugas. Pagsaka yan sa precious bugas, soroy dayon ang mga negosyante sa barangay. Ngadto sa mga ilang sa mga negosyante sa bugas merkado. Migo, magpagaling na ko. Kung sa ba, pila ba kasako ang imo? Kay deliveran ta ka. Mayroon nga, suswa na. Ni ay among bugas na karon in stock, gihatag ni, unya 15 days to pay pa ni. Agin sa may naghatag, mauna na ang mga dagko ng negosyante. Unsa man intawi na hitabo. Ang gagmay ng mga negosyante nga gikan sa barangay, nga way lagi igong pundo, nahasiril-siril. Kay doon naman sila obligasyon ngadto sa mga tag-iya ni anang humay nga ilang gituhuan nga magaling makabayad na sila. Na problema in town, nahasod sa utang ug ang uban
diha na, diin ang ilang negosyo. Wa na sila makausap. Wa na sila makausap. Mao na nga kahiginan ang problema usahay dili atong panginabuhi. Mao manggali nga para nako basab no. Balikon ko kining mga upat ka rice millers nga giingon diha sa Bulacan nga gipasiran unta kay gituan nga apil sa hoarding o smuggling klarohon usa itaw ni kay ang tag-iya usa sa mga tag-iya biingon man nga wa taon may mag-hoard. Nagpaabot na lamang nga ang among mga suki sa nagkalain-lain nga mga kamerkaduhan manawag namo nga pa-deliver na sila. Sa ato pa kana giandam para sa ilang mga suki. Dan ato nang paaboton kay by investigasyon man gyud gibten o naman kuno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lagi maoy atong concurrent nga Secretary sa Agriculture nga tinud-o na gyud tabangan na iyan ang gihangyo ang atong mga kadakuan nga mga opisyal nga tabangan gyud nga ang presyo sa bugas ma-maintain kuno sa level nga maabot sa bulsa sa mga kaigsuonan natong kabos. Pagkanindutan niya na manghinaotang nga mahitabo gyud na ug unya mahunong na sab gyuding kana bang mga watsi diha sa Bureau of Customs, watsi diha sa Bureau of diha sa Department of Agriculture kay ug naa nagali panagsabot panagkumbuya na wa gitaw dag-anan. Alamin na kay ang presidente sa dili masan kanunay laong og sekretaryo di masan kanunay makasunod-sunod sa mga kalihukan sa mga personnel niya ng magkalain-lain mga departamento. Okay. Ni ay akong napunitan karong buntaga nga makaingon ko unsaon to tuod pagka hunong yun ni ining drugas nga matud pa ni ining report hipi sa Mandaluyong sinibak sa pwesto kay positibo sa droga. Ispoko mo na. Sa ato nagamit di ini, di na day opisyal sa mga pulis nga nagamit og drugs. Kung saan ng pagkahunong na ining problema sa drogas, kung ang mga opisyal, labi na gyud mga mananakop nato, labi na gyud og ang mga opisyal ni ini nagamit sab. Mao na ingon ni ining atong pipila ka mga higala nga na moral ning sarsuira duwa-duwa. Hidakpan unya ang uban sa wa pa mabantay kini og pila ka gatos o unsa kato kadaghan ang madakpan nga drogas ang katunga ni ini muray ipresentar ang katunga i-recycle ibaligya pagbalik kinsa may namaligya ang mga asset rasab sa atong pipila ka mga siawan nga kapulisan pastilan Ginoo ug niya opisyal kadako na sa sweldo sa usa ka pulis ang ordinaryo galing pulis pagkakaroon ang usa ka patrolman murag ambot ang pagsugot 25,000 ang buwan. O mauna matingali na. No. Manghinaot lang ko nga kining tanan ba mahunong yun. Kay kining atong programa sa atong kagamhanan batok sa drogas maputol na ni kung ang atong tanang mga mananakop kinasingkasing nga mupatuman sa gibutan sa balaod. O parehas na ining klarohon yun, kada mga opisyal nga medyong nanibahog drugs, mas maayo ng papahuwayon. O niya, aron nga dili na intaw magdaghan. Okay. Ugon niya, di pa daay. Sus. Kainon ko og ang unsa gani ining sibuyas ray ni mahal. Sa Cebu sa balita karong buntag, ang presyo sa tamatis misirit. Di na takakilaw og tamatis ini. Misirit kantog 230 ang kilo. Sus, marisip. Ambot din sa ato. Wa inong ko magtuo din sa ato sa Orbo kay Purabuyag kanang atong mga dapit sa Kabintan ug uban pa sa Lake Danau ug uban pang mga area sa atong dakbayan sa Orbo nga nagtanom og mga utanon
kanang tamatis usa sab na murag di sa wa sab tingali tani ining presyo ha nga 230 perti bang mahala na. di na maayong magkilaw. Okay, ugo niya ni apa usa sa nakapa-interest nako karong buntag samtang nagtuyok-tuyok ko sa dial sa akong TV akong na hisigpatan nga ang interview sa atong secretary sa Department of Budget and Management, si Secretary Pangandaman. Ugo niya, kaayang gihisgutan nga ang fiscal deficit kuno sa nasod sa sunod tuig gituhuan nga moabot og 1 trilyon. Ha? 1 trilyon. Ang bot makamao pa ba ka kung muihap ni ini o ikas ang pag-ihap ni 1 trilyon. Fiscal deficit ha? Fiscal deficit sa nasod sa sunod tuig kuno tinatayang moabot og 1 trilyon matod ni Secretary Pangandaman sa Department of Budget and Management. Ugo niya, unsa may rason? Tungod kay ang gitagaan og taas-taas nga pondo kini kunong infrastructure development. Mao kuno'y gibuhusan og taas-taas nga pondo. Feeding program sa mga estudyante nga gipasiugdahan sa atong gagamhanan. O unya kuan sab pondo sa agriculture gipatasan para nga kasunod tuig makusog na ang atong production pagkaninduta. Pero lagi dili kay kanang kuan ba murabag lunhat-lunhat lang, kalit-kalit lang. Do na gid untay sa mga programa labi na gyud sa agriculture gikinahanglan ang continuity. Ang matag rehiyon tagaan og kaakuhan ang mga regional directors. Ang mga department head sa nagkalain-laing agricultural department sa mga nagkalain-laing municipality ug cities o pinangunahan sa ilang mga mayores ug ang mga konsehal nga chairman sa Committee on Agriculture nga ilang tan-awon nga ug unsa man gali programa nga implementar nga may kalabutan sa tinguha nga mudako-dako ang atong kita sa Department of Agriculture. Una, klaro ho na gyud kanang gihisiginahan naghisgot sa pipila ka mga sakop sa kabinete ni presidente pero murang istorya lang. Pananglitan, gitanaw, kanang hybrid. Di man gyud na magmalampuson ang hybrid ug way klarong irrigation. Ugo niya, abono. Inatiman yun ang abono. Dili kay pilion lang. Doon naman sa mga area, mga municipality, nga ang gitabangan dito sa ilang munisipyo, kadto ra sa ang pabor sa ilang partido. Doon naman sa kolor sa partido nga gitanaw. Di wa taga abono. O doon ay mga ipanghatag, mga mechanical equipment, mga kining agricultural machineries gipili lang sa gihapon. Ugo niya maayo gisab gyud unta nga pangunahan sa regional director sa baong department sa Department of Agriculture ang pagtan-aw nga mapabarog ang pananglitan mga dryer, mga budiga, mapatukod ang mga budiga nga kahipusan sa may mga mag-uuma sa human nilang ani, human nila madry, mahipusan, okay lang ipaabot nga medyo mo taas-taas ang presyo around makaganan siya sa bitaon sila, mabuhi ang ilang pamilya nga magamit sa ilang mga kabataan nga nagtungha. Unya gawas pa. Katong giingon lagi nga pagbalik kanang pabarugon pagbalik ang NFA, tagaan na sa uglaing kaakuhan. Nindot man na ang National Food Authority, ang NFA. Pero
mamalit sila nga dili kanang dry kanang inuga na. Ang kinahanglan nga ang NFA og pabalikon man dunay tagaan sa duna sa ilang dryer, duna sa ilang kayda may bodega nila. Dunay ilang dryer aron kadto intaw mga mag-uuma nga medyo ang ilang area wa pay dryer nga natukod ang gobyerno adto sa NFA dawaton sa presyo nga makabuhi sa mga mag-uuma. Ug niya dili intawon kay pagkarehas panahon sa ting-ani. Uwan-uwan. Pag-iuwan ni intawon niya na nga di mag-iog dayon dili mabuwad mulagom-lagom mo na. Pagdani mo to sa gibaligyan ni mo sa bugas, sa baligyan ni mo sa humay, moingon na nga, sus, barato naman ni Migo ang presyo. Nga naman, lagom naman ang imong humay. Anong nilagom mo na? Tungod lagi kay kuwang sa pasilidad. Nga sa laktod nga pagkasulti, makabot lang ng mga plano ug tinguha kung ikanising-kasing yun sa atong kagabuhanan ang pagtabang sa atong mga mag-uuma. Sama ni giingon ni Secretary Pangandaman nga patas nila kuno ang pundo sa sunod tuig aron mapalakas. Unsaon man pagpalakas o mupalakas sa abot o pananglitan dili makaabot dito. Dili ang tanan mag-uuma na tagaan og binhi. Libre nga binhi. Ang uban gipautang og binhi. Ang uban wa makadawat sa abono. O mga chemicals. Ug uban pa. Hinaot unta nga hinaot unta nga hibatian sa atong mga pinubring huna-huna. Kay para nako ang tinguha sa gobyerno maayo. Pakpak ta ni ana. Uban yung ko ni ana. Sama ni ining giingon ni Secretary Pangandaman sa Budget of Management nga gigahinan og dako-dako gipatasan ang pundo sa agriculture para sa sunod tuig aron magmalampo makabot nato ang atong tinguha nga makakuha ta og ubay-ubay nga abot sa atong mga kaumahan. Ug niya ni apa matud pa diri. Pagkakaroon kuno ang Department of Budget and Management nagtukod og bag-ong nagmugna og bag-ong plantilla position para sa mga non-teaching personnel. Kadtong dili di ay why labot dili teaching personnel ang mga non-teaching personnel pagkakaroon murag tagaan sa higayon nga makasuod sa kagabahanan. Bumuo kuno og plantilla position para sa non-teaching personnel. Ug niya hibaw kag pila ni kadaghan 5,000 nga bag-ong plantilla position para sa mga non-teaching personnel. Well, mauto usa kana tingali sa mga kanang giingon nga rason nganong ang fiscal deficit sa nasod sa sunod nga tuig gituhuan nga moabot og 1 trilyon. Tungod kay kadtong mga gikahisgutan nato nga para sa pagpatasan sa agriculture, infrastructure development, mo kuno'y bubuhusan sa pundo, feeding program sa kabataang estudyante, baoy usa sa mga programa sa atong kagabahanan o ang DBM sa magtukod o magmugna o bag-ong mga plantilla, mga 5,000 plantilla position para sa non-teaching personnel. Ug unya usa pa gyud kining hapit ang tanang ahensya sa atong kagamahanan duna na ilang gitawag og intelligence fund. Apil gali gi-question magidig baayo ang paggahin og plantilla intelligence fund sa Department of Education. Unsa man kuno'y gamit niini pero maayo ang atong secretary sa Education o karon ang atong Vice President Sara Duterte Carpio
andaman nga mutubag mo nga imbitahon siya aron iyang i-explicar kuno ug unsay iyang gigamitan ni anang intelligence fund, unsay iyang gabitan ni anang intelligence fund nga gigahin sa Department of Education. Ug unya ato sang nakita nga ang kadaghanan sa tingali sa Senado kay ang sa dihang gitratar ang budget sa Department of Education pastilan sa dihang wa kuno'y daghang question butar ang tanan sa ato pa kontento sila sa gipakita sa mga personnel una ang sekretaryo ug ang uban pa nga mga personnel mga assistant ug USEC mga undersecretary sa Department of Education sa ilang performance. Dan bang hinaot na lang ta nga kining gipresentar ni Secretary Pangandaman nga matud pa rason nganong gituuan nga ang sa sunod nga tuig moabot og mga 1 trillion ang atong fiscal deficit. Okay. Mao na ni ang mga tinagsip sa balita nga atong gihisguta nga atong gipunit karong adlaw. Hinaot nga og do na manggali moy mga opinion, do na moy inyong buot unsay nga niining reaksyon ni ay ni anasay akong dadawat nga text ni Tuling matud pa niya dili nata mukilaw og tomatis saba nga dili maayo mukilaw og unsa ni hilaw nga akon raw vegetables di ta maka mukilaw og tomatis og mga raw vegetables kay tingali gi-sprayhan ka nag-pesticide sama sa imong gisulti sa miaging adlaw, Mr. Pipito. Mukilaw lang tag tamatis o ubang raw vegetable kung kita mismo ang nagtanom ug wa nato spray o pesticide or other fertilizer nga makadaot sa lawas sa tao. Salamat, Tuling. Oho. Anindot. Mas maayo to, no? Amo bitaw to'y akong giingon nga kining pagka-vegetarian dili ni dautan maayo ni kay matod pa depende magud ni kung ang pares ang tamatis tinuod daghan may mukilaw og tamatis ituslob ang uban hugasal na ituslob sa asin kanon dayon pero do na say uban nga mukilaw og mga vegetables kana mga dahon kana lipi kana bang mga dahunan nga mga utanon pero kana lagi kung nasiguro ta nga kana nga kikilaw nimo nga utanon nga dahon sa utanon di wa na spray punay giingon ni Tuling tinuod na kay kagahapon naghiskot man ko kagahapon sa sinuwat ni Sito Beltran. Gani, doon na pa'y dugang nga akong ngawa na wa na ako nataligam na akong kagahapon. Nga matod pa ni Sito Beltran sa nga former mayor kuno misulti kaniya sa bag-ong nahitabo nga duha ka vegetable farmer nga gireport nga namatay kuno within 2 weeks. So duha ka nagligas lang, duha ka semana ang kamatayon. Ang nakapag-uol sa mayor kay ang mao kunong mga mag-uuma, mga batan-on og unya himsog ang panglawas. Pero nahibaw-an diha sa iyang investigasyon na nakuha niya nga kalit magkuno ning duha ka mag-uuma na convert paggamit niya ng unauthorized pesticides. Hisos, maoy nakadaot. Matod pa ni Sito Beltran. Ug unya ang maong pesticide nga gibaligya matod pa sa report dunay sagol nga cyanide.
Gani dugang pa may lain sang negosyante nga naminaw nga may paambit sa siyang obserbasyon nga do na kunoy iyang gardener nga dili gyud mo gamit og gloves samtang magtrabaho. Nakadawa inyong ta ni saper inyong ta nakaangkon sa og gihapog parihas ka problema ang kamatayon. Di po ang kanhi mayor nangayo kuno ni Sito Beltran nga sa iyang programa sa agenda nga unta hisgutan kini aron nga og pananglitan manggani warning sa mga katawhan kuno nga ilag yung hugasan pag-ayo ang mga eggplant because those pesticides were being used to kill borers that run of the male pesticides cannot eliminate. Mauna nga sa lactone, doon naman sa goy pesticides tingali nga authorized. Pero para nako no, sabang niining huna-huna ni tuling, mas maayo gitingali nga og mukilaw manggali ta para siya ng tamates o mga utanon lagi kanang atong tanom nga siguro ta nga way bumba wa muaging bumba sa pesticide kanang chemicals kay og muagi na galing bumba og chemical peligro man kay tingali wa manguta makasabot ug unsay mga sagol ni ana nahala. Salamat kaayo nga inyong niuban kamo kanamo paghisgot niining mga tinagsip sa mga balita. Karon ni ay sa ako nagisulti ni adtong miaging mga adlaw. Dunay mga text nga dili dayon nato madali-dali pag basa niining atong tulumanon tungod lagi kay ato pasanggitan-aw ang mga data, mga kasayuran nga atong base unya sa atong among pagtubag niini. Sa mga ni ay gikan si text ni Pidring sa Albuera. Matod pa niya. Good morning Mr. Pipito ug mga kauban. Nakabati mi sa imong paghisgot nga oil o gas ang rason sa kagubot kung conflict sa West Philippine Sea. Palihog, matod pa ni Pedro Indire sa yatik, hisguti daw pagbalik ang maong isyu ug unsa kadako ang gituho ang gas ug oil nga makuha og kini mamina na. Dili man na usab tingali interesado ang China niya na tungod kay sila dato naman. Dato og progresibo naman nga nason. Salamat Pidring sa Albuera. Dring, akong gisgutan ni adtong miaging pila na kini kaadlaw, pila na ba ni kini kasimana, ang sinuwat ni Attorney Josephus Jimenez nga matod pa niya ang sa iyang kulong What Matters Most. Ang uluhan ni iyang sinuwat nga oil and gas cause of conflict in the West Philippine Sea. Oil o gas mao'y rason sa kagubot sa West Philippine Sea. Matod ba mauni titulo sa iyang kulong ni Attorney Jimenez. O niya, ako ning punit-puniton o ginagmay aron nga hinaot dring nga naminaw kakaron diha sa Albuera ug ang imong mga kauban og do na manggani. Matod pa dire ang long-standing saber-rattling and foreign policy posturing between Washington and Beijing about West Philippine Sea is dili kuno conflict of ideology. Ang ilang gamay nga mga medyo pabati-bati sa duha ka nasod, Washington ug Beijing, dili kuno mahitungod sa ideolohiya. Between Western democracy on the other hand and the Chinese socialism sa laing bahin. Ang katarungan kuno sa stand-up nining wa purag dili gyud magkasabot nga Washington o Beijing mao ang stand-up kanang tinguha nga kini laging 11 billion barrels of untapped oil
and 190 trillion cubic feet of natural gas. Kini kunong humungos natural resources are worth waging a global war. Ispuko mo rin daghana ba ini. Ambot nga ng di insad makakuha si Atty. Joseph Jimenez niining inyong tanggidaghanon 11 billion o barrel of gibana-bana nga og mamina kana nga gas ug oil diha ilawom sa kadagatan sa West Philippine Sea. Mukuha kunog 11 billion ka barrel of oil ug unya 190 trillion cubic feet of natural gas. Hastang daghana. Munang makaingon ko dring nga maunay gituhuan ug maunay rason nganong medyo di gyud magkasabot. Mura bag ang dunay mga nasod sa mga ang Amerika o ang Beijing sa China medyo nagtinguha nga sila'y makauna. Pero kita ba tungod lagi niya ng atong kadaugan sa gipakanaog sa kagamhanan kana sa hukmanan sa nasod nga kanang west dunay portion sa West Philippine Sea nga ato. Kana ato sa nang gibalugan. Mao man gani nga para nako no dring manghinaota nga kung pananglitan manggali unsa ba kay daghan ang mga suggestion nga giingon nga nganong dili ba nato suwayan nga mo atong minahon na kay naa bang dana ang mga silingan natong mga nasod nakasabot man nga doon na tay base sa atong pangangkon. Di man parehas di anang gihimo sa China, giingon nga siya nang nga ila ang South China Sea. Apan wa sila'y base nga ikapakita. Kita, doon naman ta. Para nang ingon, ako ning yuta. Nga naman, ni ay akong titulo. Sa ato pa, doon na tay base. Nan karon ang mahitungod ning imong giingon ring nga dili na sa tingali interesado si China ang China ni ana tungod kay dato ug progresibo naman sila. Murag ni ay usa ka kulom nga akong na punitan gikan sa business section sa Philippine Star nga ubos sa kulom ni Butsangko sa iyang demand and supply nga iyang giuluhan og wounded tiger. Matud kay ang China di ay nagatubang og grabe sad nga problema. Naya ato ning punit-puniton. Kay nakaingon ko nga mausab tingali nga naniguro sa bintaw ng China. Kay matud pa diri ni Bo Chanko. Dili ni ako Dili ni sa namo ni Melvin dire og sa mga opisyal sa Lungsuranon Radio kundi amo ning ibasa ang kulom ni Butsanko nga napatik sa business section sa Philippine Star. China's current economic problems, baton pa, should worry its neighbor o ang ilang trading partners. Ang economic ang problema kuno ang karon nga economic problem nga giatubang sa China kuno baka ang iyang makawure unsa bay maayong gamit nga tiyong binisaya niya na makapahadlok makapabalaka sa mga silingan ng mga nasod labi na gyud sa mga trading partners and its rival superpower the United States. China kuno as a wounded tiger is very dangerous. Matod pa ni Butsanko nga sa ato padaduna di ay economic problem ang giatubang ang China. Busa ang ayang mabalaka ang mga silingan ng mga nasod labi na gyud ang iyang trading partners ug ang iyang rival sa superpower nga mao ang United States. Kay ang China kuno as a wounded tiger is very dangerous. Makuyaw kayo. There is a social compact in China. The Communist Party guarantees, balikon ko
there is a social compact in China. The CPC guarantees a good economic life to the people in exchange for a political freedom. Sa laktod, ang China kuno doon di ay sila kasabutan uban sa kay ang Communist Party of China ni garantiya og good economic life. Sa ato pa, ikaw basta daa magpuyo sa China, gigarantiyahan ka og maayo nga pagkakinabuhi. In exchange, baylo ni ana ang ilang political freedom. Gigarantiyahan sila og maayong economic life, maayong nga kinabuhi, unya puli niya na ang ilang wa sila kagawasan politically. But now that the Chinese economy seems to be going through rough times, the social compact may start to unravel. Kapan pagkakaroon kuno nga ang Chinese economy murag nag-atubang og kanabang rough times o nag-atubang og dako nga problema, ang ilang kasabutan, ang ilang social compact mura kunog nagsugod kuno og kaklaro og inyong nagsugod na nga nabuksan og unsay tinuod. Nobel Prize winning economist Paul Krugman misuwat sa New York Times that China is suffering from economic long COVID. Economic long COVID. Huma naman ini. A decline in private sector's confidence brought on by arbitrary government intervention, which began before the pandemic but has intensified since. The top measures imposed on its population to control infection had also serious effect in the Chinese economy. Sa ato pamatod pa niining sinuwat ni Paul Krugman sa iyang gisuwat sa New York Times, nga ang China kuno nag-atubang niya ng gitawag og economic long COVID. May decline kuno, may us-us ang private sector hanam-hanam og kanaog ang kumpiyansa sa mga pribado on arbitrary government niining arbitrary government intervention nga nagsugod buwa pagani katong pandemic pero na-intensify kuno but has intensified. The top measures imposed on population to control infection also serious effect on Chinese economy. Ang ipag-imponer day og mga kalihukan nga mahunong katong infection naka-epekto sa kuno og dako sa ekonomiya sa China. Even before the COVID lockdown, China's economy appeared to be losing steam. Di ay matud panin butyang ko bisan sa wa pa kuno day ang COVID lockdown, ang ekonomiya sa China murag naghinay-hinay nga nawad-an og steam, nawad-an na og unsay may maayong binisaya niya ng steam. Nawad-an og kusog, indom tan lang. Chinese property sector has faltered with falling prices. Excuse me. A huge inventory of unsold units and it's heavily kadiyot lang. Naunsa na ba hinuuning gilok naman kayo tutulan. Manikon ko bisan sa wa pa day ang COVID lockdown, ang ekonomiya sa China hinay-hinay. Tagaira tag tubig palihog mabit. Kadiyot lang kaayo. Naunsa na ba ning nagkatiguang na gining atong tutungdan kay humok naman mukarat. Pero sige lang. Bisan og video nagkarat-karat ni pait lang taghapon. Balikon ko Bisa di ay kuno ang wa pagkatong COVID lockdown. Ang ekonomiya sa China murag na hinay-hinay na nga nawad-an og kusog. Nawad-ag kusog. China's property sector kuno has faltered
with pooling prices. O niya, niara ang tubig, kadir kayo. Unya, huge inventory of unsold units. Daghanday kay why o mahalin nila nga mga units. Ug unya, heavily indebted developers are defaulting some 30% of the country's economic activity and more than two-thirds of the household wealth tied up in real estate. So, dako na day problema. Kay ha, tungod sa nawad-a na og dosing steam na ang ilang ekonomiya, murag wa nay kusog ang ilang ekonomiya, ang ilang property sector mipaltil sab kay ang presyo tungod sa kadaghan sa mga wa mamahalin nga mga units. Ug unya, ang kadaghan sa mga developer nga dunay dako na kayong utang na default ba. Some 30% sa sa country's economic activities and more than two-thirds of the household wealth is tied up in the real estate. Gone are the days when Chinese government allowed Chinese entrepreneurs to grow their business in line with Deng Xiaoping's view. To be rich is glorious. Xi Jinping has clamped down on the free market capitalism that had brought about China's miraculous growth. The ideological Mr. Xi doesn't understand China's economic miracle and how to sustain it. Pagka sa ato pag-iusap di ay ni Xi Jinping, kining bag-ong presidente karon, ang sistema nga gisunod kaniadto ni Deng Xiaoping nga to be rich kuno is glorious. Xi Jinping clamped down on the free market capitalism that brought China into a miraculous growth. Giusab niya ang sistema ni Deng Xiaoping, ang unang presidente. Ug unya, Mr. Xi wa makasabot kini bag-ong presidente karon, wa makasabot sa China's economic miracle. Ug unya, unsaon nga kini mapadayon matud pa ni ining sinuwat ni Bu Chanko. Ug unya, madayon pa si Jack Ma, si Jack Ma, ang founder sa Alibaba, ang poster boy of Chinese capitalism, gimanduan na to shut up, gimanduan na nga pagpakahilom human niya sawaya ang regulators for holding up the financial technology sector with their pawn shop mentality. His 34 billion stock listing was suspended and si Jack Ma disappeared from public view, ending up in Tokyo before going back to Hangzhou where he started as a teacher. Wa na in town si Jack Ma, kadtong founder sa Alibaba, ug maoy poster boy sa Chinese capitalism, gimanduan pagpakahilom human niya sawaya ang regulators for holding up the financial technology sector with their pawn shop mentality. Ang iya ni Jack Ma nga $34 billion stock listing gisuspenso. Ug unya si Jack Ma kalit lang nga nawa sa paranaw sa katawhan. Ug unya nahibaw-an na lang nga dito sa Tokyo. Ug unya mibalik ngadto sa Hangzhou. Ug unya mibalik siyang naandan nga trabaho pagka magtutudlo. With their low level of confidence in economy, Chinese consumers had been defensively saving rather than spending. Sa ato baunay sistema karon sa China, wa nay mobuhig kapital. Ang ilang kita, ilang hipuson, imbis ilang gamiton sa negosyo, gastoon sa negosyo. Matod pa ni Kragman, China previously grew largely by catching up
to the Western technology. But now, it faces the problem of too much saving, too much investment, and too little consumption. O niya, matod pa dire. It therefore needs fundamental reform to put more income in the hands of family so that rising consumption can take the place of unsustainable investment. Inevitably, Krugman points out, growth has slowed ang progresibo ko ang progreso mihinay sa China. The International Monetary Fund believes that over the medium term, China can expect a growth rate of less than 4%. That's not bad, or something like twice the growth most observer expects for the United States. But China is still trying to invest more than 40% of gross development product, which is just isn't possible given pulling growth. In his weekly letter to subscriber, the economist EIC Sunny Minton Bados wrote about a problem that will be front of mind of Mr. Xi Jinping and the Communist Party. This enchanted youth, when I was in China in March, I met a group of young students for dinner. Sila nakamatikod nga ilang nakita nga ang ila kunong kaugmaon sa China dili na kuno hayag sama sa sa nahitabo sa ilang mga dekanan. It was a sobering conservation. Since then, my colleagues have done a tremendous amount of reporting and number crunching. The analysis corroborates that the impression China's young are disillusioned, anxious, and depressed. Muna yung nakaproblema sa diay sa China. Kaya ang ilang mga batanon pagkaroon, murag dawan ang pagsaling sa the disillusion. Ug niya depressed na mura na silang way pagsaling sa palakaw o programa gay pasiugdahan sa kagamahanan. There is growing scarcity in high-paying high-skilled job that students and their parents had worked for and are expecting youth unemployment had been rising. And Chinese authorities stopped publishing the current young unemployment rate. Fortune estimate that China's record high 21% youth unemployment will actually be as high as 46.5%. High youth unemployment can lead to social unrest and political instability. Hasta, no? Sa ato pa, ako nagisgutan din hinining atong tulumanon karong buntaga kay katong imong giingon na drink nga tingali ang dili interesado ang China niya nang giingon lagi nga bahan di ilawom sa dagat sa West Philippine Sea dili na tinuod kay matud pa ni Bo Chanko ang China karon wounded tiger kay ang mga negosyante nila karon duwa na magpatakag buhi sa ilang kapital. Nag-save na sila for the future. Ang mga batanon nga maoy paglaom sa nasod nga murag dawan ang pagsalig sa ilang kagamhanan. Gani kanang giingon lagi nga high-paying position, mga trabaho nga taas-taas og sweldo nga mauusahay ambisyonan sa atong mga batanon nga manegoro sila gyud sa pag-eskwela kay aron makuha nila kanang mga posisyon nga maghatag nila og maayong trabaho ug maayong sweldo dili na kuno na mura ba gikahadlukan nga dili na makabot diha sa China. Dan higala ato nya ning tiwason ugma no kay mura magtaas-taas pa ni. Murag ako nga nakabasa ni kagahapon nakaingon ko nga uy naunsa ba di ay kaingnon nako og wa na problema ang China. Gani bisan pagpundo lang kana lang ipadang
nga mga barko diha sa West Philippine Sea, mga Chinese Coast Guard o mga militia boat, makaingon ta nga sa kadako tingali sa ilang gasto ni ana no, nga murag magbantay lang, pero kanagtuo ta nga ang ilang ekonomiya stable na kaayo. Apan gumikan ining gisuwat ni Bo Chanko nga di ay pagkakaroon ang China murag wounded tiger, murag ang ilang presidente si Xi Jinping murag nag-atubang og dakong problema, dili lang inyong ta sa batasan sa mga negosyante nga murag dawan ag pagsalig sa kagamhanan, ang ila bagyong mga batanon nga mo ilang gituan nga musugot tag sa dili, mo'y musunod nga mga leader sa umaabot nga mga katuigan. Higala, wa naman tay panahon, no? Pero ugma atong hisgutan kining editorial sa gagipatek sa Philippine Star nga giguluhan og deadly contest. Nganong gingadlan kining deadly contest, kuyaw nga contest, deadly contest. Kuyaw nga bangga kay pastilan. Pagsugod pa lang gani, may mga kinabuhi na nga nausik. Ang buot ipasabot nining sa editorial naghisgot sa umaabot ng piniliay. Mao nga ugma ato nya ning hisgutan din hinining atong tulumanon. Kay aron ato sang tagaan og higayon ang atong mga kaigsuonan, labi na gyud kadtong nangambisyon nga mudagan pagkakapitan, pagkakonsehal sa baryo. Ugo niya ang uban pa diha nga mga supporter ba, mga lumalaban nga dili lang sabgyud kayo magparabi ba kay pastilan ug sa atong sa paglaban dili ta managana usahay pagkutlo sa kinabuhi sama nining nakapile na nga mga incumbent nga magpariilik unta ug unya gini pa patong sa albay lagi nga human niya pag-abot gikan sa nagfile sa certificate of candidacy diha sa atubangan sa iyang bay gilabian lang gipusil sa nagsakay lang og motorsiklo nga mga killer ug unya patay in tao. Mao na giingon nga angayan ta daw ning hisgutan ugma din hinining atong tulumanon. Sa pagkakaron wa naman tay oras. Salamat sa inyong pagsunod nining atong programa karong buntaga. Ug inaot sa bunta nga inyong ming ubanan si Melvin Ugma sangan sa atong management no kang Doren Wengi Pobliti Pepito ang atong station manager Engineer Buyat ug kami ni Melvin magpasalamat ug manghinaot nga ang inyong mga huna-huna nga buot ipadangat sa mga text nga mga gipadangat dinhi ato sa dayong aksyonan ug ato ning madawat. Unya Ben, wa naman tay panahon sa magpasalamat ta og hinaot nga ilatang ubanan ugma. Palihog daw pasalamati ang mga kaigsuonan ta nga nagsunod kanato karong buntaga. Okay, sir. Day ay nag-comment ingin si Mercy Ginabiagon. Good morning, Sir Chuchi. Kusog-kusog Ben, kusog-kusoga. Paano ba yan nakalabas sa custom? Siguro nagbayad yan sa mga kadagkuan sa custom pagkatapos nga habulin na nila smuggling na. Ayan, si Mercy Ginabiagon. O magpasalamat sa mga nagtanaw o nag-share. Karong buntaga sila Sunny Boy Lasconia, sila Ma'am Doreen Pipito, sila Ronnie Roa, Joel Ricardo Poblete, Adong Expil, Marian Pipito Bubing, Mercy Ginubiagon, o sila Alarken Magikay. Muna sir ang nagtanaw, nag-share karong buntaga. Okay, salamat kayo. No? Kaninyong tanan. Ayan, og naminaw ka man diha sa Texas karon. Kumusta mo diha? Kamo ni James. No? Mangumusta kami si manang lilit nimo. Nila ni Kakat o ni Kiljop, ni Chris. No? Hinaot nga naamos mayong pangdawas. O mangumusta sab ko sa mga kauban ako. Alabi na si ang akong partner, si Mr. Rua. Hinaot nga
ugma og surbang adlaw makuyog na ta ning atong programa. Oo. Ha. Og usab ngadto sa akong higala nga medyo dugay-dugay na nga wa gyud na ko ikakita si Boy Rumitman og naminaw ka man karon kumusta. Ang uban pa nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa dining atong tulumanon ug balikon ko among balik-balikon nga kantong inyong mga gipadangat mere nga mga text wa lang nakausa ma-actually sabang nga niadto pa ning usang adlaw nga gipadangat diri ni Pedring sa Albuera nga karon pa nako mabasa kay buot man sab namo nga inig hiskot namo sa mga text ninyo ug unsa may among napabati ug dugang pa unya nga mga impormasyon amo sad gihapong madugang din hining atong tulumanon. Sa pagkakaron, salamat ug hinaot nga si Batala magauban ka nato kanunay. Good morning.